Good morning guys, welcome sa panibagong vlog na naman natin. And for today's video ay meron tayong biyahe bukas. So check natin muna itong sasakyan natin. Yan, so long drive na naman tayo bukas. So bibigyan ko kayo ng konting tips and konting information dito sa pag-check natin. Ano ba yung dapat nating i-check kapag naglo-long drive? So uunahin natin yung ating mga langis. Yan. So kailangan guys, chine-check niyo yung engine oil ninyo. Yan. So meron kayong makikita diyan na dalawang tuldok. Yan. Pwede yang nasa gitna or medyo mataas doon sa gitna. So ito kasi ay napa-under ko na siya. Kaya medyo tag-circulate na yung mga langis. Yan. So, importanteng check nyo, number 1 ay yung ating engine oil. So, number 2 ay yung ating brake fluid. Yan. Yung sa Toyota Vios, dito mo makikita yung brake fluid. Yan. So, kailangan nasa maximum level siya. So, yan guys, kapag bumababa yung level ng oil dito, ay pwedeng may tagas siya. And kung wala naman siyang tagas, malaking possibility na manipis na yung brake pads natin. So pwede mo nang hindi tignan yung brake pads natin, doon pa lang malalaman mo na manipis na siya. So ang number 3 natin ay kailangan i-check syempre yung ating mga coolant. Yan. So dito guys ay pwede nyo buksan ito at i-check yung coolant niyo. So kailangan yan ay puno. So ako di ko muna siya mabubuksan dahil mainit siya guys. Kaya wag nyo siyang bubuksan, lalong na kapag nag-overheat kayo. Wag nyo siyang bubuksan guys, pwedeng malapnos yung balat ninyo. So sa pag-check, check nyo lang guys dito sa may reserve nya. Yan. So kailangan nasa full level yung ating coolant. Okay, so ano ang next natin na dapat i-check? Ang susunod natin i-check syempre yung ating ATF. Yan. Kung yung sasakyan mo ay naka-automatic transmission, check mo to guys. Kailangan ay medyo maganda pa yung kulay niya, yung mamink-mink. Yan. So hindi dapat dark color yung oil na ito. So pwede mo siyang ipatak sa tissue or dito sa may yan. So kailangan yan kulay pink. Yan. So kailangan guys yung mga ako, no? Pinapalitan ko yung mga oil na yan every 40,000 kilometers. Matagal bago ko ma-reach yung 40,000 dahil minsan ginagamit ko yung ating Navara. Dapat check natin yan. Sabi nga nila prevention better than cure, 'di ba? So next. So ang susunod itong ating washer fluid. Yan. So kailangan din guys ay may sapat na tubig itong washer fluid natin. Dahil ang panahon natin ngayon hindi natin alam, minsan uulan, minsan aaraw. Yan, para meron tayong pwedeng gamitin pag kailanganin natin siya. Okay, yung susunod na nating i-check, yan, yung ating mga belt. Yan, dito sa Toyota Vios, dito yan makikita. Yan, so kailangan yung mga belt ninyo ay wala siyang mga himulmol, wala siyang mga crack. Yan, so dapat i-check nyo rin yan para mas maganda yung mga biyahe natin. Okay, so ano ang susunod natin? Kailangan i-check nyo rin itong mga battery nyo. Yan, so kailangan ay mahihigpit. So dapat hindi natin ito magagalaw. Yan, kasi makaka-epekto yan guys doon sa takbo natin kapag naglulus yung kuryente natin. So ano pang next? Ito. So next natin i-check yung ating filter dito sa air filter. So ganyan lang yung bubuksan guys. Yan. So parang lunchbox lang yan. And then iaangat mo na ito. Then makikita mo na itong filter. Yan. So iba-iba tayo ng location ng filter, no? Depende yan sa sasakyan mo. Yan. So itong sa aking goods pa ito. Malinis pa ito. Medyo maitim lang pero malinis pa naman siya. Yan. So importante rin to guys ha. Kailangan kung yung dinadaanan mo ay palaging maalikabok,
ay malaki yung chance na marumi na yung filter mo, kaya kailangan i-check mo rin yan. Yan, so pagbalik ganito lang, and then i-clip mo lang siya ng ganito. Yan, pag nag-click, okay na yan guys. So ganun lang ang pagpapalit ng mga filter itong Vios. So ang susunod natin, yung ating mga gulong. Check nyo rin yung mga gulong ninyo. Yung tamang PSI ng ating mga gulong ay makikita ninyo dito sa gilid ng driver side. Yan, so check nyo na rin yung mga gulong ninyo kung may mga bukol, mga maninipis na ba siya, kung pwede pa siyang gamitin sa long drive. Sa tamang PSI sa mga gasoline station, marami tayong makikita niyan. At i-check nyo na rin yung expiration date ng inyong mga gulong. Yan, so sa akin 2022 pa siya. So 2023 ngayon. So goods pa yan guys, bagong bago pa. Alright, so anong next na dapat nating i-check kapag maglo-long drive tayo? So syempre yung mga ilaw natin. Kasi mga ilaw natin sa likod, tulad ko ay madaling araw ako aalis mamaya. So importante na may sapat tayong ilaw bago tayo umalis ng bahay, diba? So kailangan yung mga ilaw natin ay gumagana, yung mga signal light natin gumagana, kailangan hindi pundian, dahil simpleng bagay lang yan pero importante yan pagdating natin sa mga long drive. Next na i-check natin guys, syempre yung ating mga tools. Yan, so kailangan to guys, no? Importante rin ito para in case na may mangyari or masiraan, may magagamit tayo. So yun lang guys ang masasabi ko. Kung meron mang kulang or mali sa mga nabanggit ay free to comment down below guys. And salamat dun sa mga nanood, and maraming salamat sa inyo guys. So see you next vlog. Bye!